Ako nga. Oh, yan. Ikaw na ang unang mag-taste kung ano Titignan masasabi ko mo. ha. Oh. Dandukmay from Thailand. Thailand. Ikaw ang ano masasabi mo? Oo, ayan, pare. Ang tamis. Grabe. Maputla ng konti yan kaysa dun sa naon eh. Oo. Malalaman natin. Ayan ang Yan ang choka choka ng mango. Ayan. Oo. Ito ang choka ng mango na hinog, pero kahit hilo ito, Masarap hindi maasim. Tapos ito, honey mango pag hinog. Ito. Tikman natin. Isa ako sa magtitaste. Tingnan mo. Diba? Nasa Ayun, napakatamis. honey. Oh, di ba may pagkakaiba sa isa? Iba rin ano? May pagkakaiba sa isa. Diba yung tamis? Talagang tawag nga nila honey mango sa Honey. Thailand. Parang honey nga. Yung ano niya. Kaya nga honey mango. Yan. Hi guys! Welcome to our garden. Meron na naman tayo ituturo sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng mga mangga. Sa tulong siyempre ni Ka Bernie Dizon. Marami kasi ang nagtatanong sa atin sa messages, sa chat, kung pwede nga raw bang mag-alaga ng mga mangga kahit maliit lang ang garden space ninyo. Ang sagot dyan, oo. Kahit po sa terrace lang ng bahay ninyo, basta't naaarawan, ay pwede kayong mag-alaga ng mga puno. Ang kagandahan pa nito, itong mga puno na ito, hindi ito lumalaki parang sinlaki ng bahay na puno. Kundi maliit pa lang, ay bubunga na. Welcome to our garden dito sa aming terrace. At dito, mapapansin ninyo na halos lahat po ng mga puno dito na bang nakikita nyo ay nasa pasulang. Nasa pasulang sila pero dahil nga double rootstock itong mga puno na ito, mabilis siya nagbubunga kahit maliit pa lang. Katulad dito, duhat. Ayan double rootstock yan guys. Dalawa ang ugat. Ito, pakita natin yung mga bunga niya. Ayan, so green pa lang, hindi pa siya nagpa-purple, pero malapit-lapit na ito. Kasi ito namang lemon namin, ganoon din. Ayan, lemon. Lalaki na nga ng bunga niya Ayan. Ito naman ang mangga. Double rootstock din siya. Ayan, may mga bunga na rin. Maliliit pa nga lang. Ayan o. Maliliit pa lang yung mga bunga. May mga chiko rin dito. Ito, important na chiko to eh. Ayan. Daming bunga. At ito naman ang aming mangga na masipag bumunga. Ito yan Ito, maliit lang siya guys. Maliit lang, double rootstock. Pero tingnan niyo naman, ang bunga. Ang lalaki. Ang lalaki ng bunga. Ang variety na ito ay Namdokmay from Thailand. Meaning, these are yellow mangoes. Ayun, marami pa doon sa loob. Sa ilalim, ayan. May mangga rin dyan. Ito yung malaking klase ng mangga. Okay, meron ang puno. Ayan. Double rootstock. Kaya mabilis na magbunga. Ito yung aming red mango. Maliit pa lang siya, pero sabi ni Ka Bernie, hopefully within the year or next year siguro ay magbunga nito. Hopefully within the year, sabi niya. At ito yung aming orange, local orange na masipag bumunga. Meron pa nga mga maliliit pa rito. Hindi na napipitas. Ayun. Dami guys. Bungkos na mga orange. So ito guys ang sample ng mangga na puno na nasa pasulang. Kita nyo nasa pasulang yan pero namumunga na agad. Ang kagandahan pa nito guys, ito ay yellow
mango variety. Ibig sabihin matatamis siya. Pag ito ay ripe na, nako, talagang super tamis ho. Super tamis. Ang tawag dito is Nam Doc Mai. Ano yan, ang variety na yan ay galing sa Thailand. So nakikita ninyo, kaya bata pa lang o maliit pa lang ay bumubunga na dahil double root stock siya. Ibig sabihin, dalawa yung ugat. So yung nutrients na nakukuha nitong puno na ito ay nakukuha niya from two sources. No? Dalawang ugat. Kaya maliit pa lang, namumunga na. Ito nakikita nyo, may mga bulaklak na nga eh. Ang sipag mamunga. Oh, yan oh. O itinan nyo to. Ayan, may mga maliliit na. So hindi lahat ito magiging mangga. Yung iba dyan bulaklak lang pero mawala rin. Kasi yan, may mga maliliit na mangga dyan. Hopefully, yan eh lumaki. Minsan kasi hindi nangyayari, nahuhulog dun eh. Ayan. So yan, may mga iba pa kami dito mga mangga sa paso. Katulad yan. Double root stock din ha. Pero ito yung dalawa. O, ito na yung double root stock natin na puno na nakatanim dito sa aming garden. Kaya medyo mas malaki siya kaysa doon sa mga nasa paso. Ito mukhang lalaki talaga itong puno na ito. So, double nutrients again. Kaya maliit pa lang kung tutuusin. Hindi pa siya talaga super laking puno. Pero namumunga na ho siya ng mga mangga. These are sweet yellow mangoes, Nam Doc Mai, na native sa Thailand. Natikman ko na ito eh. Super tamis talaga ito guys. No? Tapos may mga maliliit pa rito. Ayan. Saan pa ba iba? Ito, no? Ito, meron pa rin dito. Tapos meron ditong ito. Excited na nga kami. So ilang buwan na lang to ay matitikman na natin ng sweet yellow mangoes na ito na galing sa aming garden. Ayun, may iba pa rin mga bulaklak. Ang sipag niyang mamulaklak ngayon kasi gusto talaga nila yung naaarawan. Oo. Naaarawan saka nadidiligan. So, lipat tayo sa kabila. Ito ang bulaklak niyan. Oh. Ganyan ang itsura ng bulaklak. Hindi lahat yan magiging mangga. May ilan lang na mga matitira, pero minsan wala talaga. Ubos. Swerte-swerte lang. Ganito magiging itsura niya kapag may mga natira na. Ayan. Pa-isa-isa lang. Pero swerte kami kasi may mga, yun nga, pinakita ko sa inyo kanina, bungkus talaga yun eh. Bungkus na mangga. Bihira lang mangyari dito yung gano'n. Kaya ngayon, ayan, inaabangan na natin yung kanyang pag-ripe at matikman natin. So tuturuan tayo ni Ka Bernie kung paano ito gagawin sa ating mga bahay kahit nakalagay lang sa paso. Okay? O panoorin nyo to. Makita nyo po, sa harap natin, ito po yung mga mamahaling mangga na sa YouTube, makikita nyo, ang halaga na, ito po, yung puno nito, ang halaga po nito, 3,500. Ha? Ang bunga nito, yung puno nito. Ay, puno. 3,500 do, ang bunga nito. Ito po yung sinasabing Golden Queen. Golden Queen. Pero para mabenta itong mahal, pinalitan nila ng ibang pangalan. Oh. Na Giant Giant mango. Giant Mango. Ngayon, benta nila 3,500. Tsaka, ang sabi, polyembryonic tissue culture. Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng polyembryonic tissue culture o laboratory culture na ito, paano ang ginagawa sa mangga na ito. Para kayo mismo, pwede na kayo mag-propagate. Kami po, hindi ko madamot eh. Pinamimigay po namin yung technology na libre. Kaya dito, maasahan nyo na itong ginagawa natin, advocacy po natin to na ito ay para malaman nyo ng paano asenso ang ating bansa kung hindi natin ikatutulungan natin magsasaka. At saka ito po, yung sinasabing giant na ito, ito po ay 1 kilo't kalahati hanggang 2 kilo. Ang bunga nito, ang puno nito, ang benta nga po ay 3,500. Pero sa atin po, ang benta lang natin 500 pesos. Kaya ang nakakainis nga po kumisan, yun daw atin ang peke. Kasi nga po mura. Ayan po, ito mo ng isa. Hinog na rin po ito. Ito po medyo maliit kasi ang punong pinanggalingan nito ibang suot. Maliit din pero ito po yung half kilo. Ganda ng kulay Ito po yung Chokanan Mango. Ganda ng kulay niya.
Ang kwan po nito sa Thailand, pag hinog ng ganito, ang tawag po honey mango. Honey, lasa pong honey. Totoo. At ito po yung number 1 nilang dehydrated mango sa Thailand. Yun po, si Engineer De Jesus, sa Batitang po, sa Saragossa, kumikita po siya ng 10,000 pesos per puno sa bunga nitong tsoka na mango ng ani po ay tagulan. Tagulan po. Ngayon pong panahon na ito, nagsisimula ng lumaki. Ang ani po niya, July, August, September. Panahon po ng tagulan, wala pong manggang kalabaw. Kaya ito po yung bunga ngayon, available na bunga na mahal. Kaya ito po, ginagawa na natin ngayon to sa monasteryo, sa Magalang, Pampanga, para ma-showcase po natin doon itong mga variety na ito na talagang pagkakitaan po na magsasaka. Ngayon, pakikita ko po sa iyo kung paano yung sinasabing polyembryonic tissue culture. Ito po yung buto. Ito mo yung buto. Pag ito po ay ipupunla nyo, ganun po, babalatan nyo po ito eh. Ganyan. Kaya lang po, hindi natin nadala yung spoonla na, ayan, nabalatan na po. Ayan po. Ano sa loob yan? Ito po, ang tawag dito, polyembryonic. Kasi, ang lalabas po sa buto na ito, 2, 3. Yung embryonic, embryo po yun. Yung buto, yung mismong embryo nito, yung sumisibol, yun po, bago magbunga, kung itong imported, 6 years. Pero sabi ho nila, 6 months bubunga. Kaya hindi po polyembryonic yun. Kasi pag galing sa buto, lalo yung manggang kalabaw, 10 years po yun bago magbunga eh. Kaya ito po, hindi po totoo na polyembryonic tissue culture. Nga sabi nga ni Dr. Raisa Dalia, ang tissue culture lang yung orchids at saka saging. Never po nag-tissue culture ng mangga. Kahit po sa India, na libo-libo po ang mangga sa India eh. Pero hindi po sila nag-tissue culture. Bola lang po yun. Binobola lang kayo. Para hindi kayo mag-propagate. Bili lang kayo ng bili. Pero pwede ka mag-propagate. Madali po. Ipakikita po namin sa inyo paano propagation at pakikita po ni Balong. Ito po yung seedling. Nasa may Balong yung kan. Sige. Halika, pakita mo kung paano mag-propagate nito pong mangga. Para ang bibili nyo lang po sa amin ay mother tree. Pwedeng kayo na ang magparami. Ano po, yung sinasabing propagation. Kaya, yan po yung dalawang seedling. Kasi ang propagation po natin ay double root stock technology. Kaya hindi po ito sa laboratory ginagawa, kundi sa open field, sa partial shade. Ayan po ang seedling natin na puputulin lang po yan eh. Ito po yung seedling. Kung ito imported mangga, 6 years po bubunga, hindi 6 months. Matagal pa. Matagal po yun, so mag-iiba yung variety. Kaya po ngayon, ayan o, sabay pong puputulin. Yung seedling, ayan, nakita nyo, naputol na, sabay na pinutol. Ngayon po, bibiyakin, gagawa tayo ng vertical cut. Ayan, vertical cut. Yung dalawa po seedling, ayan, tsaka po sa magkabila, hihiwaan para magdikit yung cambium layer. Ayan, nakita nyo po. Gagawin natin, sabay po, yung double rootstock, ayan. Tapos, pala yun. ngayon ko kayo, doon sa binili nyo sa amin na sayon, ito po yung sayon, yung binili nyo sa amin, dito na kayo kukuha. Ito na po yung mismo, yung sayon. Gumawa po tayo ng vertical cut dito. Doon naman po, wedge cut. Ang ibig sabihin po ng wedge cut, hugis palakol. Yung ating gagawin pagdudugtong. Hindi po laboratory culture ha. Ayan po ang ilalagay natin ngayon, wedge cut. Tapos ito po, vertical cut. Ayan, ipapasok lang po rito ngayon yung root stock, yung ito mismong variety. Kung ano man ang gusto nyo variety. Ayan po, ayan, ganyan. Ganyan din po ang ginagawa natin sa Japanese red mango. Ayan, nakita nyo po. Ayan, double root stock technology po yan. Na minsan, sabi po ng iba, top worth double root stock. Hindi po, ang tawag dito, double stock grafting. Grafting, double stock grafting po ito. Ayan, nakita niyo? Ito yung 6 months, pwedeng mamunga. Pero
kung po yun 6 months, pambobola lang din yun. Kasi pwede humamunga 6 months, pero hindi kaya ng puno. Oo. Kaya nyo abutin ng 1 year bago magbunga yung puno. Bubulaklak, pero hindi po makaya. Ayan po, nakita nyo, simpleng-simple. Oo. Yung paggagrap. O, ayan, 2.5 na ho yan. Kung sa iba nyo bibilin. Sa'yo? Sa amin na ito, after 6 months, 500 lang po. 500 pesos. Tapos tutubo na dyan yung Tutubo bagong na po halaman. ito. Tutubo na po rin. Yung bagong halaman. Oh, Anong purpose? Ba't kailangan mong maggawa ng dalawang rootstock? Itong root stock po, parang nakita nyo, parang dalawang hita natin na ang katawan, yung katawan natin, na doble ang laki. Ayan, ganyan po. Yan, dalawa. Dalawa yan. Pinagdikit natin yung dalawang halaman. Dalawang seedling. Dalawang root stock. seedling. Okay. Dalawang seedling, tapos yung sayo natin, yung variety mismo, ito naman po yung galing sa namumungang puno. Ngayon, yung iba naman po mandaraya, ito po mismong pinutol na ito po idudugtong din sa puno. O pwede yun? Pwede yun. Yun nga madaling mabuhay eh. Yung mga mandaraya, alam niyo naman, yung mandaraya eh. Kaya, So, madaling mabuhay pero anong disadvantage? edi bago mamunga yan, 10 taon din. Matagal din. Matagal din kasi pinutol mo lang yung puno, dinaya mo nga lang yung puno eh. Anong parte ng puno ang siguradong mamumunga agad? Ito po, yung doon po sa tuktok kayo kuha, sa itaas. Sa tuktok ng puno? Sa tuktok ng punong namumunga. Doon kayo kukuha. At wag po yung in-spray nyo ng potassium nitrate. Huwag kayong kukuha ron, hindi yung mabubuhay yun. Kasi yung potassium nitrate inhibitor. Before na mag-shoots yung sayon, yung sayon dito pong itaas, bago nyo kunin, yung ready to shoots. Yun, saka nyo kunin, yun na idudugtong nyo ngayon. Para sa ganun, madali ho kayo makabuhay. Kaya, ito, tinuturo po namin sa inyo na libre. Na hindi na kami ho, hindi naman kailangan naman po namin din ng pera. Kaya lang hindi naman ho ganun masyadong Ito public service public service po. More public service po tayo. Kaya sabi nga po natin, itong mga binili nyo sa amin, ito ang aking monumento sa inyong mga bakuran. Na kahit wala na tayo sa mundo, naaalala nyo pa rin ako. Pagdadasal nyo ako na maganda. Tama. Hindi yung, niloko ikaw ako ni Cabell. Pakita mo yung mga tanim natin dito ng dalawang rootstock. Ito po, pakita natin ngayon. Ito po fruit bearing na ito. Ito po yung Japanese red mango. Ayan, Ito po, mamumunga na po ito. Japanese red mango. At ito nga po, natikman ito ng ating mga kaibigan sa monasteryo. Abay, ang salita nga po ni Brother Dado, ni Father Rodon de Castro, abay, hindi ko maintindihan, Doc Bernie, sa sarap. Kasi po, ang bunga nito sa Japan, $70 ang isang bunga. Tapos ang prutas niya kulay? Kulay pula po ito. Oh, wow. Kulay pula. Ang prutas po nito. Ito, fruit bearing na po ngayon ito. Ay, kaya lang medyo hindi yung nagbubulaklak ngayon. Medyo naliliman siya ng Bakit tatlo? Kala ko ba dalawa lang? Tatlo. Double, triple. At least double. Pwede nyo gawin triple, gawin nyo nga quadruple. At ito nga po ay gagawin po namin sa Pampanga Agricultural State University. Na thesis ng estudyante na single, double, triple, quadruple, quintuple. Mas maganda ba pag mas marami? Experiment para makita nyo yung scientific validation. Pero ito pong mga imported mangoes, wala pong spray tolerant sa pest and disease. At saka wala pong panahon. Ang nagpa-influence lang po ito ng flowering, yung init ng panahon, yung 35 degrees centigrade. Hindi ba nakita nyo pag Abril, Mayo? Napakainit. Ayun po, nag-influence ang flowering ng mga puno. At yun naman po, yung sinasabing mainit na yun, ito po yung ginagamit naman sa manggang kalabaw, yung potassium nitrate. Tsaka yung manggang kalabaw natin, takot sa ulan. Ito po mga imported mangoes, lalong mabunga ho pag tag-ulan. Okay, dito tayo ngayon doon sa halaman namin, yung binabanggit ko sa inyo kanina na dinugtungan. Dinugtungan na, pinaport na ng, ito po yung Chokanan mango. Chokanan mango po na ang tawag dito eating green, na kahit hilo pa ang ganito ay hindi na ho maasim. Pag ito half kilo ang abutin to. Ito kinon namin ito, dinugtong namin itong noong siguro November, September dugtong namin. Ngayon po
O yan, may mga bunga ng ganyan. Mga ko pa ito, mga isang buwan at isang buwan pang mahigit. Oo. Magiging half kilo na ang bunga nito. Oo. Ayan, sunod-sunod po yung ano. Ayan, may bulaklak. Oh. Bulaklak naman to. At ayun po yung dugtong. At ito po isang sanga naman. Kung yan ay chokanan, ito naman po yung ito. Nandokmay. Chokanan mango pa ito. Ito po yung chokanan. nandokmay. Ah? Ayan, nakita niyo yung nandokmay. So yun, nakita niyo Patulis. isang puno, pero iba't ibang klase Iba-iba ng pong mango klase yung yung bunga. mangga. Ito pong nasa tuktok ko. Ah. Ng patulis, ito po yung sinasabing nandokmay. Kasi sa Nandokmay. English, yung nandokmay, Thailand term po yun. Tirsiay patulis siya. At ito pong nasa ibaba, ibang sanga naman to. Ito naman po yung chokanan mango na eating green. Na kahit hilaw pa, hindi na Saka maasin. ito yung ano, no, lasang honey? Oh, ito, pag nahinog. Kaya tawag po nito, honey mango. Honey mango. At yung pong puno na ito na tinaport natin, yung pong puno, Oh, ito. puno po ito na hindi pa namumunga, na galing sa buto. Na ito, pagka galing sa buto kasi, kung ito yung manggang kalabaw, bago po mamunga, 10 years. Oo. Ay siguro ito, mga 4 years pa lang. Anong klaseng puno to? Puno ng... Kung ito yung buto ng manggang kalabaw, Hindi, parang Indian mango to eh. ay hindi Pagkakaalam mango. ko eh. Oo. Hindi pa nga namumunga, kaya nung dinugtukan natin, ayan, puro So yan ha, ito ay patunay Oo. na kahit Indian mango ay pwedeng bumunga ng sweet yellow mango. O ito naman sa background ko, ang puno ng mangga na pinakita natin dun sa naunang video. Bata pa siya nun eh. Pero ngayon, tinan nyo, ang laki-laki na ng puno. Ano to, Indian mango. Pero kinabitan namin o dinugtungan namin ng iba't ibang klase ng mangga. Meron tayong nakakabit dyan na namdokmay, chokanan, at I think may yung golden queen din dyan eh. Yan, kita nyo, ang daming bulaklak, ang daming ng mga bunga. Ito, namdokmay to. Sweet yellow mangoes. Po, ang entrance po namin dito sa North Avenue, Quezon City. Mula po sa Veterans Hospital, papunta kayo, open lang po yung hanggang sa gate ng wildlife. Sarado po yung North Avenue sa dulo eh. Kaya hanggang wildlife po ang opening nun. O kaya dito kayo sa Quezon Avenue, tapat po ng Lung Center. Yun po ang aming... Pero kung may sasakyan, mas maganda ko sa likod, no? Sa north. Sa North Avenue po. Doon po kayo dumaan. Manggagaling po kayo sa SM North. Yun po. Saka may bayad po yun, ha? May Bayad po kayo. yun. Opo, may 30 pesos yata Opo, per person. Yun nga po. Yun po usapan namin ng direktor na may bayad para hindi naman po atin yun sa gobyerno po correct, kasi correct. ito eh. 10 plus 1. So kung 700, tama? Yung namdokmay times 10, 7,000. Plus 1. Plus 700, parang gano'n. Makakatipid na kayo kahit papaano. Libre pa ko yung Di ba pwedeng 5 plus 1? Hindi. One half na. Okay. Sige, Cabernet. Salamat ha. At see you again soon. Salamat po. At magandang araw po sa inyong lahat. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.